Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the Marvel Legends Thanos. So, nasprayan ko na siya. So, first step na gagawin natin, yung comic book paint style is to apply clear primer. Tapos mag-apply tayo ng shadows, highlights 1, highlights 2, line art, and then top coat. So, iniwan ko na tong part na to para mapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, ito na yung progress natin. And the first step is to apply Bosni number 1 and 1 flat clear. Clear primer, dalawang thin coats. Na-applyan ko na rin to. And yung next step na gagawin natin is to apply shadows naman. Kaya ako ginagamit yung Bosni flat clear para hindi na mabago yung base color nung part natin or yung item. Actually na yung history ng action figure na to, na-customize ko na to dati. Tapos ni-revisit ko lang din. Gusto ko siyang gawing comic book paint style. Okay, for the dark colors, ito yung mimix natin. Intense violet, warm yellow, at saka medium orange. So, yung mga shadows. Okay, yung mga shadows, i-apply natin dito sa mga creases. Sa mga pinakamalalalim na mga parts. Okay. Pati dito sa mga areas na to, pwede tayo mag-apply ng mga darks, mga shadows. Okay. Hindi ko na ino-overthink kung saan maglaland yung mga shadows and yung mga highlights. Just kasi pwede naman magkaroon ng mga multiple sources of light diba? Okay, after the shadows, mag-apply tayo ng first layer of highlights. So yung brush ko, yung movement niya, actually ginagamit kong brush ngayon, round brush na number 5. So when I do my strokes, press and then flick, press and flick. Ayan, pwede rin tayo gumamit ng hair blower para mas mabilis yung proseso ng drying time natin. Then, after the paint is dry, pwede na tayo mag-apply ng second layer of highlights. So, ito, white lang to. Patong natin dun sa first layer of highlights. Okay, so done na tayo dito. Ang gagawin naman natin dito is to do the line art. Okay, para sa line art, gamit tayo ng black na acrylic paint. And gagawin natin dito yung mga techniques kung paano mag-drawing ng comics sa paper. So we can do feathering lines, we can do yung mga cross-hatching, diba? Yeah. Ang gamit ko palang brush dito, it's a fine tip brush, round brush number 1 from Berkeley. Okay, tapos after nito, pwede tayong gumamit ng Pilot Twin Marker to add yung mga mas finer line details. So, you can do something like this, yung mga battle damage ng mga lines. So, you can do cross-hatching, feathering. Ito mas fine to, kaya pwede natin lagay dun sa mga areas na merong may mga negative spaces pa. Gusto nyo lagyan ng mga feathering lines, pwede rin mga transition lines. So you can do something like that. Ibang battle damage ng mga lines. X. Yan. Okay, so done na tayo dito sa part na to. And ispray na lang natin ng Bosni top coat. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Thanos Marvel Legends action figure project. So recap lang natin. For the comic book painting style, we applied clear primer, shadows, highlights 1, highlights 2, line art, and then top coat. Yung clear primer and top coat, same lang yan. Bosni number 191 flat clear. So here's the front. Tanggalin natin yan. Here's the front. Here's the back, side, and the other side. Naglagay na rin ako ng blue tack dun sa kanyang dito sa kanyang armor or chest armor para lang hindi siya gumalaw-galaw. Pwede nyo rin naman siyang tanggalin if you want. Tapos ito yung kanyang mga accessories. Ito yung kanyang bracers and another piece ng kanyang hand, parang grabbing hand. And then here's the alt head. In terms of sa dito sa blue, kasi ito yung dinemo natin, 'di ba? Itong kanyang shoulder armor o kaya parang pauldron.
Dito naman sa blue, naglagay ako ng purple para lang hindi siya, para lang magkaroon ng contrast. Kasi pag dark blue, tapos nag-apply tayo ng line art yung stroke, ay yung tama, yung mga line art natin, hindi na siya makikita. So gusto ko lang mas mataas konti yung contrast. Kapag purple kasi or intense violet, mas may contrast yung violet at saka black. Kaya yun yung ginagamit ko for the darks, for the may mga shadows. Ayan o, kita dito. Sa articulation, wala namang nabago, same pa rin. So you can bend. Ayan. Tapos yung arm can also bend, can rotate, can go up, down. Ayan. Okay. So you can do poses like this. Okay. You can also bend this, something like that. So if you want to remove the pauldron, pwede rin naman itong armor na to. So yun lang mga ma'am sir, yung ginawa ko dito sa blue area. Yung dark natin, mixture siya ng intense violet blue, intense violet and blue. Tapos yung highlights natin, turquoise to, turquoise, and then yung pinaka highlight natin, white at saka turquoise. So ganun lang din, shadows, highlights 1, highlights 2. Kung gusto niyo pa maglagay ng extra na highlight, yung white, actually naglagay yata ako dito, white lang, yung white lang yun eh. Yun yung pinaka third na highlight para lang magkaroon ng contrast. Okay. Tapos yung pagkaka-apply ko dito, hindi siya super clean, super ano siya, very gestural yung brush. So kitang kita talaga yung mga brush strokes. Yun yung gusto ko maging look nung mga customs na ginagawa ako. Okay? So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!